Daniel, unang kabanata. Nang 3 taon ng paghahari ni Joachim na hari sa Juda, ay dumating sa Jerusalem si Nabucodonosor na hari sa Babylonia at kinubkob niya yaon. At ibinigay ng Panginoon sa kaniyang kamay si Joachim na hari sa Juda, 10 bahagi ng mga kasangkapan ng bahay ng Diyos, at ang mga yaoy dinala niya sa lupain ng Sinar sa bahay ng kaniyang Diyos. At ipinasok niya ang mga kasangkapan sa silid ng kayamanan ng kaniyang Diyos. At ang hari ay nagsalita kay Aspenas na puno ng kaniyang mga bating, na siya'y magdala ng ilan sa mga anak ni Israel sa makatuwid bagay sa lahing hari at sa mga mahal na tao. Mga binatang walang kapintasan, kundi may mabubuting bikas at matatalino sa lahat na karunungan at bihasa sa kaalaman at nakakaunawa ng dunong, at may ganyang kakayahan na makatayo sa palasyo ng hari, at kaniyang tuturuan sila ng turo at wika ng mga Kaldeo. At ipinagtakda ng hari sila ng bahagi sa araw sa pagkain ng hari at sa alak na kaniyang iniinom, at sila'y kakandilihin na 3 taon, upang sa wakas niya ay mga katayo sila sa harap ng hari. Nasa mga ito nga, sa mga anak ni Juda, si Daniel, si Ananias, si Misael, at si Azarias. At pinanganlan sila ng pangulo ng mga bating. Kay Daniel ang ipinangalan ay Belteshazzar, at kay Ananias ay Sadrach, at kay Misael ay Mesach, at kay Azarias ay Abednego. Ngunit pinasiyahan ni Daniel sa kaniyang puso na siya ay hindi magpapakahamak sa pagkain ng hari o sa alak man na kaniyang iniinom, kaya't kaniyang hiniling sa pangulo ng mga bating na siya ay huwag mapahamak. Si Daniel nga ay pinasumpong ng Diyos ng lingap at habag sa paningin ng pangulo ng mga bating. At sinabi ng pangulo ng mga bating kay Daniel, "Ako'y natatakot sa aking Panginoong Hari na nagtakda ng inyong pagkain at ng inyong inumin, sapagkat bakit niya makikita na ang inyong mga mukha ay maputlakay sa mga binata na inyong mga kasinggulang? Isa sa panganib nga ninyo ang aking ulo sa hari." Nang magkagayoy sinabi ni Daniel sa katiwala na inihalal ng pangulo ng mga bating kay Daniel, kay Ananias, kay Misael at kay Azarias, "Ipinamamanhik ko sa iyo na subukin mo ang iyong mga lingkod na 10 araw at bigyan kami ng mga gulay na makain at tubig na mainom. Kung magkagayoy masdan mo ang aming mga mukha sa harap mo at ang mukha ng mga binata na nagsisikain ng pagkain ng hari, at ayon sa iyong makikita ay gawin mo sa iyong mga lingkod." Sa gayoy dininig niya sila sa bagay na ito at sinubok niya sila na 10 araw. At sa katapusan ng 10 araw ay napakitang lalong maganda ang kanilang mga mukha, at sila'y lalong mataba sa laman kaysa lahat na binata na nagsisikain ng pagkain ng hari. Sa gayoy inalis ng katiwala ang kanilang pagkain at ang alak na kanilang inumin, at binigyan sila ng mga gulay. Tungkol nga sa 4 na binatang ito, pinagkalooban sila ng Diyos ng kaalaman at katalinuhan sa lahat ng turo at karunungan. At si Daniel ay may pagkaunawa sa lahat na pangitain at mga panaginip. At sa katapusan ng mga araw na itinakda ng hari sa paghaharap sa kanila, ipinasok nga sila ng pangulo ng mga bating sa harap ni Nabucodonosor, at ang hari ay nakipagsalitaan sa kanila. At sa kanilang lahat ay walang nasumpungang gaya ni Daniel, ni Ananias, ni Misael at ni Azarias. Kaya't sila'y nanganatili sa harap ng hari. At sa bawat bagay ng karunungan at unawa na inusisan ng hari sa kanila, nasumpungan niya silang makasampung mainam kaysa lahat ng mahiko at mga engkantador na nangasa kaniyang buong kaharian. At si Daniel ay namalagi hanggang sa unang taon ng Haring Siro, 2 kabanata. At nang 2 taon ng paghahari ni Nabucodonosor ay nanaginip si Nabucodonosor ng mga panaginip, at ang kaniyang espiritu ay nabagabag at siya'y napukaw sa pagkakatulog. Nang magkagayoy ipinatawag ng hari ang mga mahiko at ang mga engkantador at ang mga manghuhula at ang mga Kaldeo upang saysayin sa hari ang kaniyang mga panaginip. Sa gayoy nagsipasok sila at sila'y nagsiharap sa hari. At sinabi ng hari sa kanila, "Ako'y nanaginip ng isang panaginip, at ang aking espiritu ay nabagabag upang maalaman ang panaginip." Nang magkagayoy nagsalita ang mga Kaldeo sa hari sa wikang Syria, "O hari, mabuhay ka magpakailanman. Saysayin mo sa iyong mga lingkod ang panaginip at aming ipaliliwanag ang kahulugan." Ang hari ay sumagot at nagsabi sa mga Kaldeo, "Ang bagay ay nawala sa akin. Kung di ninyo ipaliliwanag sa akin ang panaginip at ang kahulugan niyaon, kayo pagpuputol-putulin at ang inyong mga bahay ay gagawing dumihan. Ngunit kung inyong ipaliwanag ang panaginip at ang kahulugan niyaon, kayo'y magsisitanggap sa akin ng mga kaloob at mga kagantihan
at dakilang karangalan. Kaya't ipaliwanag ninyo sa akin ang panaginip at ang kahulugan niyon. Sila'y nagsisagot na ikalawa at nangagsabi, saysayin ng hari sa kaniyang mga lingkod ang panaginip at aming ipaliliwanag ang kahulugan. Ang hari ay sumagot at nagsabi, tunay na talastas ko na ibig ninyong magdahilan sapagkat inyong nalalaman na wala sa akin ang bagay. Ngunit kung di ninyo ipaliwanag sa akin ang panaginip, iisang kautusan lamang mayroon sa inyo. Sapagkat kayo'y nangaghanda ng pagbubulaan at mga hamak na salita sa harap ko, hanggang sa ang panahon ay magbago. Kaya't saysayin ninyo sa akin ang panaginip, at malalaman ko na inyong maipaliliwanag sa akin ang kahulugan niyaon. Ang mga Kaldeo ay nagsisagot sa harap ng hari, at nangagsabi, walang tao sa ibabaw ng lupa na makapagpapaaninaw ng bagay ng hari, palibhas ay walang hari, Panginoon, o pinuno man na nagtanong ng ganyang bagay sa kaninumang mahiko, enkantador, o Kaldeo. At isang mahirap na bagay ang inuusisan ng hari, at walang ibang makapagpapaaninaw sa harap ng hari liban ang mga Diyos na ang tahanan ay hindi kasama ng tao. Dahil sa bagay na ito ang hari ay nagalit at totoong nagalab sa galit at nagutos na lipulin ang lahat na pantas na tao sa Babylonia. Sa gayoy itinanyag ang pasiya at ang mga pantas na tao ay papatayin at hinanap nila si Daniel at ang kaniyang mga kasama upang patayin. Nang magkagayoy nagbalik ng sagot si Daniel na may payo at kabaitan kay Arioch na punong kawal ng bantay ng hari na lumabas upang patayin ang mga pantas na tao sa Babylonia. Siya ay sumagot at nagsabi kay Arioch na punong kawal ng hari, bakit ang pasiya ay totoong madalian mula sa hari? Nang magkagayoy ipinatalastas ni Arioch ang bagay kay Daniel. At si Daniel ay pumasok at humiling sa hari na takdaan siya ng panahon at kaniyang ipaaninaw sa hari ang kahulugan. Nang magkagayoy naparoon si Daniel sa kaniyang bahay at ipinaalam ang bagay kay Ananias, kay Misael at kay Azarias na kaniyang mga kasama. Upang sila'y magsipagnais ng kaawaan sa Diyos ng langit tungkol sa lihim na ito. Upang si Daniel at ang kaniyang mga kasama ay hindi mga matay na kasama ng ibang mga pantas na tao sa Babylonia. Nang magkagayoy nahayag ang lihim kay Daniel sa isang pangitain sa gabi. Nang magkagayoy pinuri ni Daniel ang Diyos sa langit. Si Daniel ay sumagot at nagsabi, purihin ang pangalan ng Diyos magpakailanman, sapagkat ang karunungan at kapangyarihan ay kaniya, at kaniyang binabago ang mga panahon at mga kapanahunan. Siya'y nag-aalis ng mga hari at naglalagay ng mga hari. Siya'y nagbibigay ng karunungan sa marunong at ng kaalaman sa makakaalam ng unawa. Siya'y naghahayag ng malalim at lihim na mga bagay. Kaniyang nalalaman kung ano ang nasa kadiliman at ang liwanag ay tumatahang kasama niya. Pinasasalamatan kita at pinupuri kita, o ikaw na Diyos ng aking mga magulang, na siyang nagbigay sa akin ng karunungan at lakas at nagpatalastas ngayon sa akin ng ninais namin sa iyo, sapagkat iyong ipinaalam sa amin ang bagay ng hari. Kaya't pinasok ni Daniel si Arioch na siyang inihalal ng hari na lipulin ang mga pantas na tao sa Babylonia. Siya'y naparoon at nagsabi sa kaniya ng ganito, huwag mong lipulin ang mga pantas na tao sa Babylonia. Dalhin mo ako sa harap ng hari at aking ipaaninaw sa hari ang kahulugan. Nang magkagayoy dinalang madali ni Arioch si Daniel sa harap ng hari at nagsabing ganito sa kaniya, ako'y nakasumpong ng isang lalaki sa mga anak ng nangabihag sa Juda na magpapaninaw sa hari ng kahulugan. Ang hari ay sumagot at nagsabi kay Daniel na ang pangalan ay Belteshazzar, may paaninaw mo baga sa akin ang panaginip na aking nakita at ang kahulugan niyaon? Si Daniel ay sumagot sa harap ng hari at nagsabi, ang lihim na itinatanong ng hari ay hindi maipaaninaw sa hari kahit ng mga pantas na tao, ng mga enkantador, ng mga mahikuman o ng mga manghuhulaman. Ngunit may isang Diyos sa langit na naghahayag ng mga lihim at siyang nagpapaaninaw sa Haring Nabucodonosor kung ano ang mangyayari sa mga huling araw. Ang iyong panaginip at ang pangitain ng iyong ulo sa iyong higaan ay ang mga ito. Tungkol sa iyo, O Hari, ang iyong mga pag-iisip ay dumating sa iyo sa iyong higaan kung ano ang mangyayari sa panahong darating. At siya na naghahayag ng mga lihim ay ipinaaninaw sa iyo kung ano ang mangyayari. Ngunit tungkol sa akin ang lihim na ito ay hindi nahayag sa akin ng dahil sa anumang karunungan na tinamo kong higit kaysa sino mang may buhay, kundi upang maipaninaw sa hari ang kahulugan at upang iyong maalaman ang mga pag-iisip ng iyong puso. Ikaw, O Hari, nakakita at narito ang isang malaking larawan. Ang larawang ito na makapangyarihan at ang kaniyang kakinangan ay mainam ay tumayo sa harap mo at ang anyo niya ay kakilakilabot
Tungkol sa larawang ito, ang kaniyang ulo ay dalisay na ginto, ang kaniyang dibdib at ang kaniyang mga bisig ay pilak, ang kaniyang tiyan at ang kaniyang mga hita ay tanso. Ang kaniyang mga binti ay bakal, ang kaniyang mga paay isang bahagi ay bakal at isang bahagi ay putik na luto. Iyong tinitingnan hanggang sa may natibag na isang bato, hindi ng mga kamay, na tumama sa larawan sa kaniyang mga paang bakal at putik na luto at mga yaoy binasag. Nang magkagayoy ang bakal, ang putik na luto, ang tanso, ang pilak at ang ginto ay nagkaputol-putol na magkakasama at naging parang dayami sa mga giikan sa Tagaraw at tinangay ng hangin na walang dakong kasumpungan sa mga yaon at ang bato na tumama sa larawan ay naging malaking bundok at pinuno ang buong lupa. Ito ang panaginip at aming sasaysayin ng kahulugan yaon sa harap ng hari. Ikaw, o hari, ay hari ng mga hari na pinagbigyan ng Diyos sa langit ng kaharian, ng kapangyarihan at ng kalakasan at ng kaluwalhatian. At alinmang tinatahanan ng mga anak ng mga tao, ng mga hayop sa parang at ng mga ibon sa himpapawid ay ibinigay sa iyong kamay at pinapagpuno ka sa kanilang lahat. Ikaw ang ulo na ginto. At pagkatapos mo ay babangon ang ibang kaharian na mababa sa iyo at ang ibang ikatlong kaharian na tanso na magpupuno sa buong lupa. At ang ikaapat na kaharian ay magiging matibay na parang bakal, palibhasa ang bakal ay nakadudurog at nakapagpapasuko ng lahat na bagay. At kung paanong dinidikdik ng bakal ang lahat ng ito, siya ay magkakaputol-putol at madidikdik. At yamang iyong nakita na ang mga paa at mga daliri, ang isang bahagi ay putik na luto ng magpapalyo at ang isang bahagi ay bakal, ay magiging kahariang hati. Ngunit magkakaroon yun ng kalakasan ng bakal, yamang iyong nakita na ang bakal ay nahahalo sa putik na luto. At kung paanong ang mga daliri ng paa ay bakal ang isang bahagi at ang isang bahagi ay putik, magkakagayon ang kaharian na ang isang bahagi ay matibay at isang bahagi ay marupok. At yamang iyong nakita na ang bakal ay nahahaluan ng putik na luto, sila ay magkakahalo ng lahi ng mga tao. Ngunit hindi sila magkakalakipan gaya ng bakal na hindi lumalakip sa putik. At sa mga kaarawan ng mga haring yaon ay maglalagay ang Diyos sa langit ng isang kaharian na hindi magigiba kailanman o ang kapangyarihan man niya ay iiwan sa ibang bayan, kundi pagpuputol-putulin at lilipulin niya ang lahat na kahariang ito at yaoy lalagi magpakailanman. Yamang iyong nakita na ang isang bato ay natibag sa bundok, hindi ng mga kamay at pumutol ng mga bakal, ng tanso, ng putik, ng pilak at ng ginto. Ipinaalam ng dakilang Diyos sa hari kung ano ang mangyayari sa haharapin at ang panaginip ay tunay at ang pagkapaaninaw niya ay tapat. Nang magkagayoy ang haring Nabucodonosor ay nagpatira pa at sumamba kay Daniel at nagutos na sila'y maghandog ng alay at ng may masarap na amoy sa kanya. Ang hari ay sumagot kay Daniel at nagsabi, "Sa katotohanan ng inyong Diyos ay Diyos ng mga Diyos at Panginoon ng mga hari at tagapaghayag ng mga lihim, yamang ikaw ay nakapaghayag ng lihim na ito." Nang magkagayoy pinadakila ng hari si Daniel at binigyan siya ng maraming dakilang kaloob at pinapagpuno siya sa buong lalawigan ng Babylonia at pinapaging pangulo ng mga tagapamahala sa lahat na pantas sa Babylonia. At si Daniel ay humiling sa hari at kaniyang inihalal si Sadrach, si Mesach at si Abednego sa mga gawain sa lalawigan ng Babylonia. Ngunit si Daniel ay nasa pintuang daan ng hari. Ikatlong kabanata. Si Nabucodonosor na hari ay gumawa ng isang larawang ginto na ang taas ay 60 siko at ang luwang niya ay 6 na siko, kaniyang itinayo sa kapatagan ng Dura sa lalawigan ng Babylonia. Nang magkagayoy nagsugo si Nabucodonosor na hari upang pisanin ang mga satrapa, ang mga kinatawan at ang mga gobernador, ang mga hukom, ang mga taga-ingat yaman, ang mga kasangguni, ang mga pinuno, at ang lahat na pinuno sa mga lalawigan upang magsiparoon sa pagtatalaga ng larawan na itinayo ni Nabucodonosor na hari. Nang magkagayoy ang mga satrapa, ang mga kinatawan, at ang mga gobernador, ang mga hukom, ang mga taga-ingat yaman, ang mga kasangguni, ang mga pinuno at lahat ng pinuno sa mga lalawigan ay nagpisan sa pagtatalaga ng larawan na itinayo ni Nabucodonosor na hari, at sila'y nagsitayo sa harap ng larawan na itinayo ni Nabucodonosor. Nang magkagayoy ang tagapagtanyag ay sumigaw ng malakas, "Sa inyo'y iniuutos, o mga bayan, mga bansa at mga wika, na sa anumang oras na inyong marinig ang tunog ng korneta, ng plauta, ng alpa, ng sambuko, ng salteryo, ng gaita at ng lahat na sari-saring panugtog,
kayo'y mangagpatira pa at magsisamba sa larawang ginto na itinayo ni Nabucodonosor na hari. At sino man na hindi magpatira pa at sumamba sa oras na yaon ay ihahagis sa gitna ng mabangis na hurnong nagniningas. Kaya't sa oras na yaon, pagkarinig ng buong bayan ng tunog ng korneta, ng plauta, ng alpa, ng sambuko, ng salteryo, at ng lahat na sari-saring panugtog, lahat na bayan, mga bansa at mga wika, ay nangagpatira pa at nagsisamba sa larawang ginto na itinayo ni Nabucodonosor na hari. Dahil dito sa oras na yaon ay nagsilapit ang ilang taga-Kaldea at nagsumbong laban sa mga Hudyo. Sila nagsisagot at nangagsabi kay Nabucodonosor na hari, "O hari, mabuhay ka magpakailanman. Ikaw, o hari, nagpasiya na bawat tao na makarinig ng tunog ng korneta, ng plauta, ng alpa, ng sambuko, ng salteryo, ng gaita, at ng lahat na sari-saring panugtog ay magpapatira pa at sasamba sa larawang ginto. At sinumang hindi magpatira pa at sumamba, ihahagis sa gitna ng mabangis na hurnong nagniningas." May ilang Judyo na iyong inihalal sa mga gawain sa lalawigan ng Babylonia na si Sadrach, si Mesach at si Abednego. Ang mga lalaking ito, o hari, ay hindi ka pinakundanganan. Sila'y hindi nangaglilingkod sa iyong mga Diyos, ni nagsisisamba man sa larawang ginto na iyong itinayo. Nang magkagayoy sa puot at pusok ni Nabucodonosor, ay nagutos na dalhin si Sadrach, si Mesach at si Abednego. Kanilang ang dinala ang mga lalaking ito sa harap ng hari. Si Nabucodonosor ay sumagot at nagsabi sa kanila, "Sinasadya nga ba ninyo, O Sadrach, Mesach at Abednego, na kayo'y hindi mangaglilingkod sa aking Diyos, ni magsisisamba man sa larawang ginto na aking itinayo? Kung kayo nga'y magsihanda sa panahong inyong marinig ang tunog ng korneta, ng plauta, ng alpa, ng sambuko, ng salteryo, ng gaita, at ng lahat na sari-saring panugtog na mangagpatira pa at magsisamba sa larawan na aking ginawa, mabuti. Ngunit kung kayo'y hindi magsisamba, kayo'y ihahagis sa oras ding yaon sa gitna ng mabangis na hurnong nagniningas. At sinong Diyos ang magliligtas sa inyo sa aking kamay?" Si Sadrach, si Mesach at si Abednego ay nagsisagot at nangagsabi sa hari, "O Nabucodonosor, kami ay walang kailangan na magsisagot sa iyo sa bagay na ito. Narito ang aming Diyos na aming pinaglilingkuran ay makapagliligtas sa amin sa mabangis na hurnong nagniningas, at ililigtas niya kami sa iyong kamay, o hari. Ngunit kung hindi, talastasin mo, o hari, na hindi kami mangaglilingkod sa iyong mga Diyos, ni magsisisamba man sa larawang ginto na iyong itinayo." Nang magkagayoy na puspos ng kapusukan si Nabucodonosor, at ang anyo ng kaniyang muka ay nagbago laban kay Sadrach, kay Mesach at kay Abednego. Kaya't siya ay nagsalita at nag-utos na kanilang paiinitin ang horno ng makapito na higit kaysa dating pag-iinit. At kaniyang inutusan ng ilang malakas na lalaki na nangasa kaniyang hukbo, nagapusin si Sadrach, si Mesach at si Abednego, at sila'y ihagis sa mabangis na hurnong nagniningas. Nang magkagayoy ang mga lalaking ito'y tinalian na may mga suot, may tunika at may balabal, at may kanilang ibang mga kasuutan, at sila'y inihagis sa gitna ng mabangis na hurnong nagniningas. Sapagkat ang utos ng hari ay madalian, at ang hurno ay totoong mainit, napatay ng liyab ng apoy ang mga lalaking yaon na nagsibuhat kay Sadrach, kay Mesach at kay Abednego. Ang tatlong lalaking ito, si Sadrach, si Mesach at si Abednego, ay nagsibagsak na nagagapos sa gitna ng mabangis na hurnong nagniningas. Nang magkagayoy si Nabucodonosor na hari ay nagtaka at tumindig na madali. Siya ay nagsalita at nagsabi sa kaniyang mga kasangguni, "Di baga ang ating inihagis ay tatlong gapos na lalaki sa gitna ng apoy?" Sila'y nagsisagot at nangagsabi sa hari, "Totoo, o hari." Siya ay sumagot at nagsabi, "Narito, aking nakikita ay 4 na lalaki na hindi gapos na nagsisilakad sa gitna ng apoy, at sila'y walang paso, at ang anyo ng ika-4 ay kawangis ng isang anak ng mga Diyos." Nang magkagayoy lumapit si Nabucodonosor sa bunganga ng mabangis na hurnong nagniningas, siya ay nagsalita at nagsabi, "Sadrach, Mesach at Abednego, kayong mga lingkod ng kataas-taasang Diyos, kayo'y magsilabas at magsiparito." Nang magkagayoy si Sadrach, si Mesach at si Abednego ay nagsilabas mula sa gitna ng apoy. At ang mga satrapa, ang mga kinatawan, at ang mga gobernador, at ang mga kasangguni ng hari na nangagkakapisan ay nakakita sa mga lalaking ito na ang apoy ay hindi tumalab sa kanilang mga katawan, ni ang mga buhok man ng kanilang mga ulo ay nasunog,
ni ang kanilamang mga suot ay nabago, ni nagamoy apoy man sila. Si Nabucodonosor ay nagsalita at nagsabi, "Purihin ang Diyos ni Sadrach, ni Mesach at ni Abednego na nagsugo ng kaniyang anghel at nagligtas sa kaniyang mga lingkod na nagsitiwala sa kaniya at binago ang salita ng hari at ibinigay ang kanilang mga katawan upang sila'y hindi maglingkod ni sumamba sa kaninumang Diyos liban sa kanilang sariling Diyos. Kaya't nagpapasiya ako na bawat bayan, bansa at wika na magsalita ng anumang kapulaan laban sa Diyos ni Sadrach, ni Mesach at ni Abednego pagpuputol-putulin at ang kanilang mga bahay ay gagawing dumihan sapagkat walang ibang Diyos na makapagliligtas ng ganitong paraan." Nang magkagayoy pinaginhawa ng hari si Sadrach, si Mesach at si Abednego sa lalawigan ng Babylonia. Ika-4 na kabanata. Si Nabucodonosor na hari sa lahat na bayan, bansa at wika na nagsisitahan sa buong lupa, kapayapaay managana sa inyo. Inaakala kong mabuti na ipahayag ang mga tanda at mga kababalaghan na ginawa sa akin na kataas-taasang Diyos. Kay dakila ang kaniyang mga tanda at pagka makapangyarihan ng kaniyang mga kababalaghan, ang kaniyang kaharian ay walang hanggang kaharian at ang kaniyang kapangyarihan ay sa salit-saling lahi. Akong si Nabucodonosor ay nagpapahinga sa aking bahay at gumiginhawa sa aking palasyo. Ako'y nakakita ng isang pangitain na tumakot sa akin at ang pag-iisip ko sa aking higaan at ang mga pangitain na sumaaking ulo ay bumagabag sa akin. Kaya't nagpasiya ako na iharap sa akin ang lahat na pantas sa Babylonia upang kanilang maipaaninaw sa akin ang kahulugan ng panaginip. Nang magkagayoy nagsidating ang mga mahiko, ang mga enkantador, ang mga kaldeo at ang mga manghuhula at isinaysay ko ang panaginip sa harap nila, ngunit hindi nila maipaaninaw sa akin ang kahulugan niyaon. Ngunit sa kahuli-hulihay, dumating sa harap ko si Daniel, na ang pangalay Beltsasar ayon sa pangalan ng aking Diyos at siyang kinaroroonan ng espiritu ng mga banal na Diyos. At aking isinaysay ang panaginip sa harap niya na aking sinasabi, "O Beltsasar, na pangulo ng mga mahiko, sapagkat talastas ko na ang espiritu ng mga banal na Diyos ay sumasa iyo at walang lihim na bumabagabag sa iyo, isaysay mo sa akin ang mga pangitain ng aking panaginip na aking nakita at ang kahulugan niyaon. Ganito ang mga pangitain ng aking ulo sa aking higaan. Ako'y tumitingin at narito ang isang punong kahoy sa gitna ng lupa at ang taas niya ay di kawasa. Ang punong kahoy ay lumaki at tumibay at ang taas niya ay umaabot hanggang sa langit at ang tanaw niyaon hanggang sa wakas ng buong lupa. Ang mga dahon niya ay magaganda at ang bunga niya ay marami at pagkain sa lahat. Ang mga hayop sa parang ay malihim sa ilalim niyaon at ang mga ibon sa himpapawid ay nagsisitahan sa mga sanga niyaon at ang lahat na laman ay nangabubusog doon. May nakita ako sa mga pangitain ng aking ulo sa aking higaan at narito isang bantay at isang banal ay bumaba mula sa langit. Siya ay sumigaw ng malakas at nagsabi ng ganito, "Ibuwal ang kahoy at putulin ang mga sanga niyan, lagasin ang mga dahon niyan at isambulat ang mga bunga niyan, paalisin ang mga hayop sa ilalim niyan at ang mga ibon sa mga sanga niyan. Gayon may inyong iwan ang tuod ng kaniyang mga ugat sa lupa na magkatali ng bakal at tanso sa murang damo sa parang at bayaang mabasa siya ng hamog ng langit at makasalo siya ng mga hayop sa damo sa lupa. Bayaang ang kaniyang puso na pusong tao ay mapalitan at ang puso ng hayop ay mabigay sa kaniya at mangyaring makapito sa kaniya. Ang hatol ay sa pamamagitan ng pasiya ng mga bantay at ang utos ay sa pamamagitan ng salita ng mga banal upang makilala ng mga may buhay na ang kataas-taasan ay nagpupuno sa kaharian ng mga tao at ibinibigay niya ito sa kaninumang kaniyang ibigin at itinataas niya sa kaniya ang pinakamababa sa mga tao. Akong si Nabucodonosor na hari ay nakakita ng panaginip na ito at ikaw, O Beltsasar, ipahayag ang kahulugan sapagkat lahat na pantas sa aking kaharian ay hindi makapagpaaninaw sa akin ng kahulugan, ngunit maipaaninaw mo sapagkat ang espiritu ng mga banal na Diyos ay sumasa iyo." Nang magkagayoy si Daniel na ang pangalay Beltsasar, natigilang sandali at binagabag siya ng kaniyang mga pag-iisip. Ang hari ay sumagot at nagsabi, "Beltsasar, huwag kang bagabagin ng panaginip o ng kahulugan." Si Beltsasar ay sumagot at nagsabi, "Panginoon ko, ang panaginip ay mangyari nawa sa napupuot sa iyo at ang kahulugan niya ay mangyari nawa sa iyong mga kaaway. Ang punong kahoy na iyong nakita na tumutubo at tumitibay na ang taas ay umaabot sa langit
at ang tanaw niya ay sa buong lupa, na ang mga dahoy magaganda at ang bunga niya ay marami at pagkain sa lahat, na ang lilim ay tinatahanan ng mga hayop sa parang at ang kaniyang mga sangay tinadapuan ng mga ibon sa himpapawid. Ay ikaw, O Hari, na lumalaki at nagiging malakas sapagkat ang iyong kadakilaan ay lumaki at umaabot hanggang sa langit at ang iyong kapangyarihan ay hanggang sa wakas ng lupa. At yamang nakita ng hari ang isang bantay at isang banal na bumababa mula sa langit at nagsasabi, "Ibuwal ninyo ang punong kahoy at inyong lipulin. Gayon may itira ninyo ang tuod ng mga ugat niyaon sa lupa na magkatali ng bakal at tanso sa murang damo sa parang at bayaang mabasa siya ng hamog ng langit at makasalo siya ng mga hayop sa parang hanggang sa mangyari sa kaniya na makapito. Ito ang kahulugan, O Hari, at siyang pasiya ng kataas-taasan na sumapit sa aking Panginoon na Hari. Na ikaw ay mahihiwalay sa mga tao at ang iyong tahanan ay mapapasama sa mga hayop sa parang at ikaw ay pakakanin ng damo na gaya ng mga baka at mababasa ka ng hamog ng langit at makapitong mangyayari sa iyo hanggang sa iyong maalaman na ang kataas-taasan ay nagpupuno sa kaharian ng mga tao at nagbibigay niyaon sa kaninong mang ibigin niya. At yamang kanilang iniutos na iwan ang tuod ng mga ugat ng kahoy, ang iyong kaharian ay tunay na magiging iyo pagkatapos na iyong maalaman na ang mga langit ay nagpupuno. Kaya't, O Hari, tanggapin mo ang aking payo at lansagin mo ng katuwiran ang iyong mga kasalanan at ng pagpapakita ng kaawaan sa dukha ang iyong katampalasanan. Baka sakaling ikatibay ng iyong katiwasayan. Lahat ng ito'y sumapit sa Haring Nabucodonosor. Sa katapusan ng 12 buwan ay lumalakad siya sa palasyo ng hari sa Babylonia. Ang hari ay nagsalita at nagsabi, "Hindi baga ito ang dakilang Babylonia na aking itinayo na pinakatahanang hari sa pamamagitan ng lakas ng aking kapangyarihan at sa ikaluluwalhati ng aking kamahalan?" Samantalang ang salita ay nasa bibig pa ng hari, ay may isang tinig na nanggaling sa langit na nagsasabi, "O Haring Nabucodonosor, sa iyo'y sinalita, ang kaharian ay mahihiwalay sa iyo. At ikaw ay palalayasin sa mga tao, at ang iyong tahanan ay mapapasama sa mga hayop sa parang. Ikaw ay pakakanin ng damo na gaya ng mga baka, at makapitong mangyayari sa iyo, hanggang sa iyong maalaman na ang kataas-taasan ay nagpupuno sa kaharian ng mga tao, at ibinibigay sa kanino mang kaniyang ibigin." Nang oras ding yaon ay natupad ang bagay kay Nabucodonosor, at siya ay pinalaya sa mga tao, at kumain ng damo na gaya ng mga baka, at ang kaniyang katawan ay nabasa ng hamog ng langit, hanggang sa ang kaniyang buhok ay lumagong parang balahibo ng mga agila, at ang kaniyang mga kuko ay parang mga kuko ng mga ibon. At sa katapusan ng mga kaarawan, akong si Nabucodonosor ay nagtaas ng aking mga mata sa langit, at ang aking unawa ay nanumbalik sa akin, at aking pinuri ang kataas-taasan, at aking pinuri at pinarangalan ko siya na nabubuhay magpakailanman, sapagkat ang kaniyang kapangyarihan ay walang hanggang kapangyarihan, at ang kaniyang kaharian ay sa salit-saling lahi. At ang lahat na mananahan sa lupa ay nabilang wala, at kaniyang ginagawa ang ayon sa kaniyang kalooban sa hukbo ng langit at sa mga mananahan sa lupa, at walang makahahadlang sa kaniyang kamay o makapagsasabi sa kaniya, "Anong ginagawa mo?" Sa oras ding yaon ay nanumbalik sa akin ang aking unawa, at sa ikaluluwalhati ng aking kaharian ay nanumbalik sa akin ang aking kamahalan at kakinangan, at hinanap ako ng aking mga kasangguni at mga mahal na tao, at ako'y natatag sa aking kaharian, at marilag na kadakilaan ay nadagdag sa akin. Ngayon akong si Nabucodonosor ay pumupuri at nagbubunyi at nagpaparangal sa hari ng langit, sapagkat ang lahat niyang gawa ay katotohanan, at ang kaniyang mga daan ay kahatulan, at yaong nagsisilakad sa kapalaluan ay kaniyang mapabababa. 5 kabanata. Si Belsasar na hari ay gumawa ng malaking piging sa 1,000 na kaniyang mga mahal na tao at uminom ng alak sa harap ng 1,000. Samantalang nilalasap ni Belsasar ang alak, ay nagutos na dalhin doon ang mga ginto at pilak na sisidlan na kinuha ni Nabucodonosor na kaniyang ama sa templo na nasa Jerusalem, upang mainuman ng hari ng kaniyang mga mahal na tao, ng kaniyang mga asawa at ng kaniyang mga babae. Nang magkagayoy dinala nila ang mga gintong sisidlan na kinuha sa templo ng bahay ng Diyos na nasa Jerusalem at ininuman ng hari at ng kaniyang mga mahal na tao at ng kaniyang mga asawa at ng kaniyang mga babae. Sila'y nangaginuman ng alak at nagsipuri sa mga Diyos na ginto at pilak, tanso, bakal, kahoy at bato.
Nang oras ding yaon ay may lumabas na mga daliri ng kamay ng isang tao at sumulat sa tapat ng kandelero sa panig na may palitada ng palasyo at nakita ng hari ang bahagi ng kamay na sumulat. Nang magkagayoy nagbago ang pagmumukha ng hari at binagabag siya ng kaniyang mga pag-iisip at ang pagkakasugpong ng kaniyang mga balakang ay nakalag at ang kaniyang mga tuhod ay nagkaumpugan. Ang hari ay sumigaw ng malakas na papasukin ng mga enkantador, mga kaldeo at mga manghuhula. Ang hari ay nagsalita at nagsabi sa mga panta sa Babylonia, sino mang makababasa ng sulat na ito at makapagpapaaninaw sa akin ng kahulugan niyan, magdadamit ng kulay morado at magkakaroon ng kwintas na ginto sa palibot ng kaniyang leeg at magiging ikatlong puno sa kaharian. Nang magkagayoy nagsipasok ang lahat na pantas ng hari, ngunit hindi nila nabasa ang sulat o naipaaninaw man sa hari ang kahulugan niyaon. Nang magkagayoy nabagabag na mainam ang Haring Belsasar, at ang kaniyang pagmumuka ay nabago at ang kaniyang mga mahal na tao ay nangatitigilan. Ang reyna, dahil sa mga salita ng hari at ng kaniyang mga mahal na tao, ay pumasok sa bahay na pinagpigingan. Ang reyna ay nagsalita at nagsabi, "O hari, mabuhay ka magpakailanman. Huwag kang bagabagin ng iyong mga pag-iisip o mabago man ang iyong pagmumuka. May isang lalaki sa iyong kaharian na kinaroroonan ng espiritu ng mga banal na Diyos. At sa mga kaarawan ng iyong ama ay nasumpungan sa kaniya ang liwanag at unawa at karunungan na gaya ng karunungan ng mga Diyos. At ang Haring Nabucodonosor na iyong ama, ang hari, sinasabi ko, ang iyong ama ay ginawa niya siyang Panginoon ng mga mago, ng mga enkantador, ng mga kaldeo at ng mga manghuhula. Palibhas ay isang marilag na espiritu at kaalaman at unawa, pagpapaaninaw ng mga panaginip at pagpapakilala ng mga malabong salita at pagpapaliwanag ng pag-aalinlangan ay nangasumpungan sa Daniel na iyan na pinanganlan ng hari na Belsasar. Tawagin nga si Daniel at kaniyang ipaaninaw ang kahulugan. Nang magkagayoy dinala si Daniel sa harap ng hari, ang hari ay nagsalita at nagsabi kay Daniel, "Ikaw bagay si Daniel na sa mga anak ng pagkabihag sa Juda na kinuha sa Juda ng haring aking ama? Nabalitaan kita na ang espiritu ng mga Diyos ay sumasa iyo at ang liwanag at unawa at marilag na karunungan ay masusumpungan sa iyo. At ang mga pantas nga, ang mga enkantador, dinala sa harap ko upang kanilang basahin ang sulat na ito at ipaaninaw sa akin ang kahulugan, ngunit hindi nila naipaaninaw ang kahulugan ng bagay. Ngunit nabalitaan kita na ikaw ay makapagpapaaninaw ng mga kahulugan at makapagpapaliwanag ng alinlangan. Kung iyong ngang mabasa ang sulat, at maipaninaw sa akin ng kahulugan, mananamit ka ng kulay morado at magkakaroon ng kwintas na ginto sa palibot ng iyong leeg at ikaw ay magiging ikatlong puno sa kaharian." Nang magkagayoy sumagot at nagsabi si Daniel sa harap ng hari, "Iyo na ang iyong mga kaloob at ibigay mo ang iyong mga ganting pala sa iba. Gayon may aking babasahin sa hari ang sulat at ipaaninaw ko sa kanya ang kahulugan. O ikaw na hari, ang kataas-taasang Diyos, nagbigay kay Nabucodonosor na iyong ama ng kaharian at kadakilaan at kaluwalhatian at kamahalan. At dahil sa kadakilaan na ibinigay niya sa kanya, nanginig at natakot sa harap niya lahat ng mga bayan, bansa at wika. Ang kaniyang ibiging patayin ay kaniyang pinapatay, at ang kaniyang ibiging buhayin ay kaniyang binubuhay, at ang ibiging itaas ay kaniyang itinataas, at ang ibiging ibaba ay kaniyang ibinababa. Ngunit nang ang kaniyang puso ay magpakataas, at ang kaniyang espiritu ay magmatigas na siya'y gumawang may kapalaluan, siya'y ibinaba sa kaniyang luklukang pagkahari at inalis nila ang kaniyang kaluwalhatian. At siya'y pinalaya sa mga anak ng mga tao at ang kaniyang puso ay naging gaya ng sa mga hayop at ang kaniyang tahanan ay napasama sa maiilap ng mga asno. Siya'y pinakain ng damo na gaya ng mga baka at ang kaniyang katawan ay nabasa ng hamog ng langit hanggang sa kaniyang naalaman na ang kataas-taasang Diyos ay nagpupuno sa kaharian ng mga tao at iniluklok niya roon ang sinumang kaniyang ibigin. At ikaw na kaniyang anak, o Belsasar, hindi mo pinapagpakumbaba ang iyong puso, bagaman iyong nalalaman ang lahat na ito, kundi ikaw ay nagpakataas laban sa Panginoon ng langit. At kanilang dinala ang mga kasangkapan ng kaniyang bahay sa harap mo, at ikaw at ang iyong mga mahal na tao, ang iyong mga asawa at ang iyong mga babae, ay nagsiinom ng alak sa mga yaon. At iyong pinuri ang mga Diyos na pilak at ginto, tanso, bakal, kahoy at bato na hindi na nga kakakita
o nakakarinig man o nakakaalam man. At ang Diyos na kinaroroonan ng iyong hininga at kinaroroonan ng lahat na iyong lakad, hindi mo niluwalhati. Nang magkagayoy ang bahagi nga ng kamay, ay sinugo mula sa harap niya at ang sulat na ito'y nalagda. At ito ang sulat na nalagda, Mene Mene Tekel Upharsin. Ito ang kahulugan ng bagay, Mene. Binilang ng Diyos ang iyong kaharian at niwakasan. Tekel, ikaw ay tinimbang sa timbangan at ikaw ay nasumpungang kulang. Peres, ang iyong kaharian ay hinati at ibinigay sa mga taga-Media at taga-Persya. Nang magkagayoy nagutos si Belshazzar at pinanamit nila si Daniel ng kulay morado at nilagyan ng kwintas na ginto sa palibot ng leeg niya at nagtanyag tungkol sa kanya na siya'y ikatlong puno sa kaharian. Nang gabing yaon ay napatay si Belshazzar na hari ng mga taga-Kaldea at tinanggap ni Dario na taga-Media ang kaharian na nooy 62 taon ang gulang niya. Ika-6 na kabanata. Minagaling ni Dario na maglagay sa kaharian ng 120 satrapa na doroon sa buong kaharian. At sa kanila'y 3 pangulo na si Daniel ay isa, upang ang mga satrapang ito ay mangagbigay alam sa kanila at upang ang hari ay huwag magkaroon ng kapanganiban. Nang magkagayoy ang Daniel na ito ay natangi sa mga pangulo at sa mga satrapa sapagkat isang marilag na espiritu ay nasa kaniya. At inisip ng hari na ilagay siya sa buong kaharian. Nang magkagayoy ang mga pangulo at ang mga satrapa ay nagsihanap ng maisusumbong laban kay Daniel tungkol sa kaharian. Ngunit hindi sila nangakasumpong ng anumang kadahilanan ni kakulangan man. Palibhasa'y tapat siya, walang anumang kamalian ni kakulangan na sumpungan man sa kanya. Nang magkagayoy sinabi ng mga lalaking ito, hindi tayo mga kakasumpong ng anumang maisusumbong laban sa Daniel na ito. Liban sa tayo'y mga kasumpong laban sa kaniya ng tungkol sa kautusan ng kaniyang Diyos. Nang magkagayoy ang mga pangulo at mga satrapang ito ay nagpisan sa hari at nagsabi ng ganito sa kaniya, Haring Dario, mabuhay ka magpakailanman. Ang lahat ng pangulo ng kaharian, ang mga kinatawan at mga satrapa, ang mga kasangguni at ang mga gobernador ay nangagsangunian upang magtatag ng isang palatuntunang hari sa kaharian at upang maglagda ng isang pasiyang mahigpit na sinumang humingi ng isang kahilingan sa kanino mang Diyos o tao sa loob ng 30 araw, liban sa iyo, O Hari, ihahagis sa yungib ng mga leon. Ngayon, O Hari, papagtibayin mo ang pasiya at lagdaan mo ng iyong pangalan ng kasulatan upang huwag mabago ayon sa kautusan ng mga taga-Media at mga taga-Persya na hindi nababago. Kaya't ang kasulatan at ang pasiya ay nilagdaan ng pangalan ng Haring Dario. At nang maalaman ni Daniel na ang kasulatan ay nalagdaan ng pangalan, siya ay pumasok sa kaniyang bahay. Ang kaniyang mga dungawan ay bukas sa dakong Jerusalem. At siya ay lumuhod ng kaniyang mga tuhod na makaitlo isang araw at dumalangin at nagpasalamat sa harap ng kaniyang Diyos gaya ng kaniyang dating ginagawa. Nang magkagayoy nagpisan ang mga lalaking ito at nasumpungan si Daniel na sumasamo at dumadaing sa harap ng kaniyang Diyos. Nang magkagayoy lumapit sila at nagsalita sa harap ng hari ng tungkol sa pasiya ng hari. Hindi ka baga naglagda ng pasiya na bawat tao na humingi sa kanino mang Diyos o tao sa loob ng 30 araw liban sa iyo? O hari, ihahagis sa yungib ng mga leon? Ang hari ay sumagot at nagsabi, ang bagay ay tunay ayon sa kautusan ng mga taga-Media at mga taga-Persya na hindi nababago. Nang magkagayoy nagsisagot sila at nangagsabi sa harap ng hari, ang Daniel na yaon na sa mga anak ng nangabihag sa Juda, hindi ka pinakukundanganan, O hari, o ang pasiya man na iyong nilagdaan ng pangalan, kundi dumadalangin na makaitlo isang araw. Nang marinig nga ng hari ang mga salitang ito na manglaw na mainam at inilagak ang kaniyang puso kay Daniel upang iligtas siya at kaniyang pinagsikapan hanggang sa paglubog ng araw na iligtas siya. Nang magkagayoy nagpisa ng mga lalaking ito sa hari at nagsabi sa hari, talastasin mo, O hari, na isang kautusan ng mga taga-Media at ng mga taga-Persya na walang pasiya o palatuntunan man na pinagtitibay ng hari na mababago. Nang magkagayoy nagutos ang hari at kanilang dinala si Daniel at inihagis siya sa yungib ng mga leon. Ang hari nga ay nagsalita at nagsabi kay Daniel, ang iyong Diyos na pinaglilingkuran mong palagi ay siyang magliligtas sa iyo. At isang bato ay dinala at inilagay sa bunganga ng yunggib at tinatakan ng hari ng kaniyang singsing na panatak
at ng singsing na panatak ng kaniyang mga mahal na tao upang walang anumang bagay ay mababago tungkol kay Daniel. Nang magkagayoy umuwi ang hari sa kaniyang palasyo at nagparaan ng buong gabi na nag-aayuno at wala kahit panugtog ng tugtugin na dinala sa harap niya at ang kaniyang pag-aantok ay nawala. Nang magkagayoy bumangong maagang-maaga ang hari at naparoon na madali sa yungib ng mga leon. At nang siya ay lumapit sa yungib kay Daniel, siya ay sumigaw ng taghoy na tinig. Ang hari ay nagsalita at nagsabi kay Daniel, "O Daniel na lingkod ng buhay na Diyos, ang iyo bagang Diyos na iyong pinaglilingkurang palagi ay makapagliligtas sa iyo sa mga leon?" Sinabi nga ni Daniel sa hari, "O hari, mabuhay ka magpakailanman. Ang Diyos ko'y nagsugo ng kaniyang anghel at itinikom ang mga bibig ng mga leon at hindi nila ako sinaktan. Palibhas ay sa harap niya ay nasumpungan akong walang sala. At gayon din sa harap mo, O hari, wala akong ginawang kasamaan." Nang magkagayoy natuwang mainam ang hari at ipinag-utos na kanilang isampa si Daniel mula sa yungib. Sa gayoy isinampa si Daniel mula sa yungib at walang anumang sugat na sumpungan sa kaniya sapagkat siya ay tumiwala sa kaniyang Diyos. At ang hari ay nagutos at kanilang dinala ang mga lalaking yaon na nagsumbong laban kay Daniel at sila'y inihagis nila sa yungib ng mga leon, sila ang kanilang mga anak at ang kanilang mga asawa at ang leon ay nanaig sa kanila at pinagwaray-waray ang lahat ng kanilang buto bago sila dumating sa kaloob-looban ng yungib. Nang magkagayoy sumulat ang Haring Dario sa lahat ng mga bayan, bansa at wika na tumatahan sa buong lupa, "Kapayapa ay managana sa inyo. Ako'y nagpapasiya na sa lahat ng sakop ng aking kaharian ay magsipanginig at mga takot ang mga tao sa harap ng Diyos ni Daniel, sapagkat siya ang buhay na Diyos at namamalagi magpakailanman at ang kaniyang kaharian ay hindi magigiba at ang kaniyang kapangyarihan ay magiging hanggang sa wakas. Siya ay nagliligtas at nagpapalaya at siya ay gumagawa ng mga tanda at mga kababalaghan sa langit at sa lupa na siyang nagligtas kay Daniel mula sa kapangyarihan ng mga leon." Gayon guminhawa ang Daniel na ito sa paghahari ni Dario at sa paghahari ni Ciro na taga-Persia. 7 kabanata. Nang unang taon ni Belshazzar na hari sa Babylonia ay nagtaglay si Daniel ng isang panaginip at mga pangitain ng kaniyang ulo sa kaniyang higaan. Nang magkagayoy kaniyang isinulat ang panaginip at isinaysay ang kabuuan niya mga nalagane. Si Daniel ay nagsalita at nagsabi, "May nakita ako sa aking pangitain sa kinagabihan at narito, ang 4 na hangin ng langit ay nagsisihihip sa malaking dagat at 4 na malaking hayop na magkakaiba ay nagsiahon mula sa dagat. Ang unay gaya ng leon at may mga pakpak ng agila. Aking minasdan hanggang sa ang mga pakpak niya ay nahugot at ito'y nataas mula sa lupa at pinatayo sa 2 paa na gaya ng isang tao at puso ng tao ang nabigay sa kaniya. At narito, ang ibang hayop na ikalawa na gaya ng isang oso at lumitaw sa isang tagiliran at 3 tadyang ang nasa kaniyang bibig sa pagitan ng kaniyang mga ngipin. At sinabi ng mga ito ang ganito sa kaniya, 'Bumangon ka, manakmal ka ng maraming laman.' Pagkatapos nito'y tumingin ako at narito ang iba gaya ng isang leopardo na mayroon sa likod niyaon na 4 na pakpak ng ibon. Ang hayop ay mayroon din namang 4 na ulo at binigyan siya ng kapangyarihan. Pagkatapos nito'y may nakita ako sa pangitain sa gabi. Dito, ang ika-4 na hayop, kakilakilabot at makapangyarihan at totoong malakas at may malaking mga ngiping bakal, nananakmal at lumuluray at niyuyurakan ng kaniyang mga paa ang nalabi at kaiba sa lahat na hayop na una sa kaniya at siya'y may 10 sungay. Aking pinagdili-dili ang mga sungay at narito sumibol sa gitna ng mga yaon ang ibang sungay, isang munti, na sa harap niya ay 3 sa mga unang sungay ay nabunot sa mga ugat at narito sa sungay na ito ay may mga mata na parang mga mata ng tao at isang bibig na nagsasalita ng mga dakilang bagay. Aking minasdan hanggang sa ang mga luklukan ay nangaglagay at isa na matanda sa mga araw ay nakaupo. Ang kaniyang suot maputing parang niebe at ang buhok ng kaniyang ulo ay parang taganas na lana. Ang kaniyang luklukan ay mga liyab na apoy at ang mga gulong niyaon ay nagniningas na apoy. Isang mabangis na sigalbo ay lumabas at nagmula sa harap niya. Mga libo-libo ang naglilingkod sa kanya at maka10,000 na 10,000 ang nagsitayo sa harap niya. Ang kahatulan ay nalagda at ang mga aklat ay nangabuksan. Ako'y tumingin ng oras na iyon dahil sa tinig ng mga dakilang salita
na sinalita ng sungay. Ako'y tumingin hanggang sa ang hayop ay napatay at ang kaniyang katawan ay nag-iiba at siya'y nabigay upang sunugin sa apoy. At tungkol sa nalabi sa mga hayop, ang kanilang kapangyarihan ay naalis. Gayon may ang kanilang mga buhay ay humaba sa isang kapanahunan at isang panahon. Ako'y nakakita sa pangitain sa gabi at narito lumabas na kasama ng mga alapaap sa langit ang isang gaya ng anak ng tao at siya'y naparoon sa matanda sa mga araw at inilapit nila siya sa harap niya. At binigyan siya ng kapangyarihan at kaluwalhatian at isang kaharian upang lahat ng mga bayan, bansa at mga wika ay mga glingkod sa kaniya. Ang kaniyang kapangyarihan ay walang hanggang kapangyarihan na hindi lilipas at ang kaniyang kaharian ay hindi magigiba. Tungkol sa aking si Daniel, ang aking kalooban ay namanglaw sa loob ng aking katawan at binagabag ako ng mga pangitain ng aking ulo. Ako'y lumapit sa isa sa kanila na nakatayo at itinanong ko sa kaniya ang katotohanan tungkol sa lahat na ito. Sa gayo'y kaniyang isinaysay sa akin at ipinaaninaw niya sa akin ang kahulugan ng mga bagay. Ang mga dakilang hayop na ito na apat ay apat na hari na magbabangon sa lupa. Ngunit ang mga banal ng kataas-taasan ay magsisitanggap ng kaharian at aariin ng kaharian magpakailanman sa makatuwid bagay magpakakailan-kailanman. Nang magkagayoy ninasa kong maalaman ang katotohanan tungkol sa ikaapat na hayop na kaiba sa lahat ng yaon na totoong kakilakilabot na ang mga ngipin ay bakal at ang mga kuko ay tanso, na nananakmal, lumalamuray at niyuyurakan ng kaniyang mga paang nalabi. At tungkol sa 10 sungay na nanga sa kaniyang ulo at sa isa na sumibol at sa harap niya ay nabuwal ang 3 sa makatuwid bagay yaong sungay na may mga mata at bibig na nagsalita ng dakilang mga bagay na ang anyo ay lalong dakila kaysa kaniyang mga kasama. Ako'y tumingin ka at ang sungay ding yaon ay nakipagdigma sa mga banal at nanaig laban sa kanila. Hanggang sa ang matanda sa mga araw ay dumating at ang kahatulan ay ibinigay sa mga banal ng kataas-taasan at ang panahoy dumating na inari ng mga banal ang kaharian. Ganito ang sabi niya, ang ikaapat na hayop ay magiging ikaapat na kaharian sa ibabaw ng lupa na magiging kaiba sa lahat ng kaharian at sasakmali ng buong lupa at yuyurakan at pagluluray-lurayin. At tungkol sa 10 sungay, mula sa kahariang ito ay 10 hari ang babangon, at ang isa'y babangong kasunod nila. At siya'y magiging kaiba kaysa mga una, at kaniyang ibabagsak ay 3 hari. At siya'y magbabadya ng mga salita laban sa kataas-taasan, at lilipulin niya ang mga banal ng kataas-taasan, at kaniyang iisiping baguhin ang panahon at ang kautusan, at sila'y mga bibigay sa kaniyang kamay hanggang sa isang panahon, at mga panahon at kalahati ng isang panahon. Ngunit ang kahatulan ay matatatag at kanilang aalisin ang kaniyang kapangyarihan upang patayin at ibuwal hanggang sa wakas. At ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kadakilaan ng mga kaharian sa silong ng buong langit mabibigay sa bayan ng mga banal ng kataas-taasan. Ang kaniyang kaharian ay walang hanggang kaharian at ang lahat ng kapangyarihan ay maglilingkod at tatalima sa kaniya. Narito ang wakas ng bagay. Tungkol sa aking si Daniel ay binabagabag akong mabuti ng aking mga pag-iisip at ang aking pagmumukha ay nabago, ngunit iningatan ko ang bagay sa aking puso. 8 kabanata. Nang 3 taon ng paghahari ng Haring Belsasar, ang isang pangitain ay napakita sa akin si Daniel pagkatapos noong napakita sa akin ng una. At ako'y may nakita sa pangitain. Nangyari nga na nang aking makita, nasa susan ako na palasyo na nasa lalawigan ng Elam, at ako'y may nakita sa pangitain at ako'y nasa tabi ng ilog Ulay. Nang magkagayoy itiningin ko ang aking mga mata at ako'y may nakita at narito tumayo sa harap ng ilog ang isang lalaking tupa na may 2 sungay at ang 2 sungay ay mataas, ngunit ang isa'y lalong mataas kaysa isa at ang lalong mataas ay tumaas na huli. Aking nakita ang lalaking tupa na nanunudlong sa dakong kalunuran at sa dakong hilagaan at sa dakong timugan. At walang hayop na makatayo sa harap niya ni wala sino man na makapagligtas mula sa kaniyang kamay, kundi kaniyang ginawa ang ayon sa kaniyang kalooban at nagmalaking mainam. At habang aking ginugunita, narito isang kambing na lalaki ay nagmula sa kalunuran sa ibabaw ng buong lupa at hindi sumayad sa lupa. At ang lalaking kambing ay may nakagitaw na sungay sa pagitan ng kaniyang mga mata. At siya ay naparoon sa lalaking tupa
na may dalawang sungay na aking nakitang nakatayo sa harap ng ilog at tinakbo niya siya sa kabangisan ng kaniyang kapangyarihan. At aking nakitang siya'y lumapit sa lalaking tupa at siya'y nakilos ng pagkagalit laban sa kaniya at sinaktan ng tupa at binali ang kaniyang dalawang sungay. At ang lalaking tupa ay walang kapangyarihang makatayo sa harap niya, kundi kaniyang ibinuwal sa lupa at kaniyang niyapakan siya at walang makapagligtas sa lalaking tupa mula sa kaniyang kamay. At ang lalaking kambing ay nagmalaking mainam at nang siya'y lumakas, ang malaking sungay ay nabali at kahalili niya ay lumitaw ang 4 na marangal na sungay sa dako ng 4 na hangin ng langit. At mula sa isa sa mga yaon ay lumitaw ang isang maliit na sungay na dumakilang totoo sa dakong timugan at sa dakong silanganan at sa dakong maluwalhating lupain. At lumaking mainam hanggang sa hukbo sa langit at ang ilan sa hukbo at sa mga bituin ay iniwaksi sa lupa at mga niyapakan yaon. O, nagmalaki hanggang sa prinsipe ng hukbo at inalis niya sa kanya ang palaging handog na susunugin at ang dako ng kaniyang santuaryo ay ibinagsak. At ang hukbo ay nabigay sa kaniya na kasama ng palaging handog na susunugin dahil sa pagsalangsang at kaniyang iniwaksi ang katotohanan sa lupa at gumawa ng kaniyang maibigan at guminhawa. Nang magkagayoy narinig ko ang isang banal na nagsalita at ibang banal ay nagsabi sa isang yaon na nagsalita, hanggang kailan magtatagal ang pangitain tungkol sa palaging handog na susunugin at ang pagsalangsang na sumisira upang magbigay ng santuaryo at ng hukbo upang mayapakan ng paa? At sinabi niya sa akin, hanggang sa 2,300 na hapon at umaga kung magkagayoy malilinis ang santuaryo. At nangyari nang ako sa makatuwid bagay akong si Daniel ay makakita ng pangitain na aking pinagsikapang maunawaan at narito, nakatayo sa harap ko ang isang kawangis ng isang tao. At narinig ko ang tinig ng isang tao sa pagitan ng mga pangpang ng ula na tumatawag at nagsasabi, "Gabriel, ipaninaw mo sa taong ito ang pangitain." Sa gayoy lumapit siya sa kinatatayuan ko. At nang siya'y lumapit, ako'y natakot at napasubasob. Ngunit sinabi niya sa akin, "Talastasin mo, o anak ng tao, sapagkat ang pangitain ay ukol sa panahon ng kawakasan." Samantalang siya nga'y nagsasalita sa akin, ako'y nag-upiling sa isang mahimbing na pagkakatulog na padapa. Ngunit hinipo niya ako at itinayo ako. At kaniyang sinabi, "Narito, aking ipaaninaw sa iyo kung ano ang mangyayari sa huling panahon ng pagkagalit, sapagkat ukol sa takdang panahon ng kawakasan. Ang lalaking tupa na iyong nakita na may 2 sungay, ang mga yaon ng mga hari sa Media at Persia, at ang may magaspang na balahibo na lalaking kambing ay siyang hari sa Grisya, at ang malaking sungay na nasa pagitan ng kaniyang mga mata ay siyang unang hari. At tungkol sa nabali sa dakong tinayuan ng 4, ay 4 na kaharian ang magsisibangon mula sa bansa, ngunit hindi sa pamamagitan ng kaniyang kapangyarihan. At sa huling panahon ng kanilang kaharian, pagka ang mananalangsang ay nagsidating sa kapuspusan, isang hari ay babangon na may mabagsik na pagmumukha at nakaunawa ng malabong salita. At ang kaniyang kapangyarihan ay magiging dakila, ngunit hindi sa pamamagitan ng kaniyang sariling kapangyarihan. At siya ay lilipol na kamangha-mangha at giginhawa at gagawa ng kaniyang maibigan at kaniyang lilipulin ang mga makapangyarihan at ang banal na bayan. At sa kaniyang paraan ay kaniyang palulusugin ang pagdaraya sa kaniyang kamay. At siya ay magmamalaki ng kaniyang loob at sa kanilang ikatitiwasay ay papatay ng marami. Siya ay tatayo rin laban sa prinsipe ng mga prinsipe, ngunit siya ay mabubuwal hindi ng kamay. At ang pangitain sa mga hapon at mga umaga na nasaysay ay tunay, ngunit ilihim mo ang pangitain sapagkat ukol sa maraming araw na darating. At akong si Daniel ay nang lupaypay at nagkasakit na ilang araw. Nang magkagayon ako'y nagbangon at ginawa ko ang mga gawain ng hari at ako'y natigilan sa pangitain, ngunit walang nakakaunawa. 9 na kabanata. Nang unang taon ni Dario na anak ni Asuero sa lahi ng mga taga-Media na ginawang hari sa kaharian ng mga taga-Kaldea. Nang unang taon ng kaniyang paghahari akong si Daniel ay nakaunawa sa pamamagitan ng mga aklat ng bilang ng mga taon na sinalita ng Panginoon kay Jeremias na propeta dahil sa pagkaganap ng pagkasira ng Jerusalem 70 taon. At aking itiningin ang aking mukha sa Panginoong Diyos upang humanap sa pamamagitan ng panalangin at ng mga samo, ng pag-aayuno at pananamit ng magaspang at ng mga abo. At ako'y nanalangin sa Panginoon kong Diyos
At ako'y nagpahayag ng kasalanan at nagsabi, O Panginoon, Diyos na dakila at kakilakilabot, na nag-iingat ng tipan at kaawaan sa nagsisiibig sa iyo at nangag-iingat ng iyong mga utos. Kami ay nangagkasala at nangagasal ng kasuwalian at nagsigawang may kasamaan at nanganghimagsik sa makatuwid bagay nagsitalikod sa iyong mga utos at sa iyong mga kahatulan. Na hindi man kami nangakinig sa iyong mga lingkod na mga propeta na nangagsalita sa iyong pangalan sa aming mga hari, sa aming mga prinsipe at sa aming mga magulang at sa buong bayan ng lupain. O Panginoon, katuwira ay ukol sa iyo, ngunit sa amin ay pagkagulo ng mukha gaya sa araw na ito, sa mga tao ng Juda at sa mga nananahan sa Jerusalem at sa buong Israel na malapit at malayo sa lahat na lupain na iyong pinagtabuyan dahil sa kanilang pagsalangsang na kanilang isinalangsang laban sa iyo. O Panginoon, sa amin nauukol ang pagkagulo ng mukha, sa aming mga hari, sa aming mga prinsipe at sa aming mga magulang sapagkat kami ay nangagkasala laban sa iyo. Sa Panginoon naming Diyos ukol ang kaawaan at kapatawaran, sapagkat kami ay nanganghimagsik laban sa Kaniya. Ni hindi man namin tinalima ang tinig ng Panginoon naming Diyos upang lumakad ng ayon sa Kaniyang mga kautusan na Kaniyang inilagay sa harap namin sa pamamagitan ng Kaniyang mga lingkod na propeta. Oo, buong Israel ay sumalangsang ng iyong kautusan sa pagtalikod upang huwag nilang talimahin ang iyong tinig. Kaya't ang sumpa ay nabuhos sa amin, at ang sumpa na nakasulat sa kautusan ni Moises na lingkod ng Diyos, sapagkat kami ay nangagkasala laban sa Kaniya. At Kaniyang pinagtibay ang Kaniyang mga salita, na Kaniyang sinalita laban sa amin, at laban sa aming mga hukom na nagsihatol sa amin sa pagbabagsak sa amin ng malaking kasamaan, sapagkat sa silong ng buong langit ay hindi ginawa ang gaya ng ginawa sa Jerusalem. Kung ano ang nasusulat sa kautusan ni Moises, lahat ng kasamaang ito'y nagsidating sa amin. Gayon may hindi namin idinalangin ang biyaya ng Panginoon naming Diyos upang aming talikuran ang aming mga kasamaan at gunitain ang iyong katotohanan. Kaya't iniingatan ng Panginoon ang kasamaan at ibinagsak sa amin, sapagkat ang Panginoon naming Diyos ay matuwid sa lahat ng Kaniyang mga gawa na Kaniyang ginagawa at hindi namin dininig ang Kaniyang tinig. At ngayon, O Panginoon naming Diyos, na naglabas ng iyong bayan mula sa lupain ng Ehipto sa pamamagitan ng makapangyarihang kamay, at ikaw ay nabantog gaya sa araw na ito. Kami ay nangagkasala, kami ay nagsigawa na may kasamaan. O Panginoon, ayon sa iyong buong katuwiran, isinasamo ko sa iyo na ang iyong galit at kapusukan ay mahiwalay sa iyong bayang Jerusalem, na iyong banal na bundok, sapagkat dahil sa aming mga kasalanan at dahil sa mga kasamaan ng aming mga magulang, ang Jerusalem at ang iyong bayan ay naging kakutyan sa lahat na nangasa palibot namin. Kaya nga, O aming Diyos, iyong dinggin ang panalangin ng iyong lingkod at ang kaniyang mga samo at paliwanagin mo ang iyong mukha sa iyong santuaryo na sira alang-alang sa Panginoon. O Diyos ko, ikiling mo ang iyong tainga at iyong dinggin, idilat mo ang iyong mga mata at masdan mo ang aming mga kasiraan at ang bayan na tinatawag sa iyong pangalan, sapagkat hindi namin inihaharap ang aming mga samo sa harap mo dahil sa aming mga katuwiran, kundi dahil sa iyong dakilang mga kaawaan. O Panginoon, dinggin mo. O Panginoon, patawarin mo. O Panginoon, iyong pakinggan at gawin. Huwag mong ipagpaliban, alang-alang sa iyong sarili, O Diyos ko, sapagkat ang iyong bayan at ang iyong mga tao ay tinatawag sa iyong pangalan. At samantalang ako'y nagsasalita at nananalangin at nagpapahayag ng aking kasalanan at ng kasalanan ng aking bayang Israel, at naghaharap ng aking samo sa harap ng Panginoon kong Diyos dahil sa banal na bundok ng aking Diyos. Oo, samantalang ako'y nagsasalita sa panalangin, ang lalaking si Gabriel na aking nakita sa pangitain ng una na pinalipad ng maliksi, hinipo ako sa panahon ng pag-aalay sa hapon. At kaniya akong tinuruan at nakipagsalitaan sa akin at nagsabi, O Daniel, ako'y lumabas ngayon upang bigyan ka ng karunungan at kaunawaan. Sa pasimula ng iyong mga samo ay lumabas ang utos at ako'y naparito upang saysayin sa iyo sapagkat ikaw ay totoong minahal, kaya't gunitain mo ang bagay at unawain mo ang pangitain. 70 linggo ang ipinasiya sa iyong mga tao at sa iyong banal na bayan upang tapusin ang pagsalangsang at upang wakasan ang pagkakasla at upang linisin sa kasamaan at upang dalhan ng walang hanggang katuwiran at upang tatakan ang pangitain at ang panghuhula at upang pahiran ang kabanal-banalan. Iyong ang talastasin at bulayin na mula sa paglabas ng utos na isauli
at itayo ang Jerusalem sa pinahiran na prinsipe magiging 7 sanglinggo at 62 sanglinggo. Ito'y matatayo uli na may lansangan at kuta sa makatuwid bagay sa mga panahong mabagabag. At pagkatapos ng 62 sanglinggo, mahihiwalay ang pinahiran at mawawalaan ng anuman at gigibain ang bayan at ang santuaryo ng mga tao ng prinsipeng darating. At ang wakas niyaon ay sa pamamagitan ng baha at hanggang sa wakas ay magkakaroon ng digma, mga pagkasira ay ipinasiya na. At pagtitibayin niya ang tipan sa marami sa 1 sanglinggo at sa kalahati ng sanglinggo ay kaniyang ipatitigil ang hain at ang alay. At sa pakpak ng mga kasuklam-suklam ay paroroon ang isang maninira. At hanggang sa wakas at pagkapasiya ay mabubuhos ang puot sa maninira. 10 kabanata, ng 3 taon ni Ciro na hari sa Persia ay nahayag ang isang bagay kay Daniel na ang pangalay Belteshazzar. At ang bagay ay tunay sa makatuwid bagay isang malaking pakikipagbaka. At kaniyang naunawa ang bagay at nagkaroon ng unawa tungkol sa pangitain. Nang mga araw na yaoy akong si Daniel ay nanangis na 3 buong sanglinggo. Hindi ako kumain ng masarap na tinapay, di pumasok man ang karne ni alak man sa aking bibig, ni naglangis man ako hanggang sa natapos ang 3 buong sanglinggo. At nang 24 na araw ng unang buwan, palibhasay ako'y nasa tabi ng malaking ilog na siyang Hiddekel. Aking itiningin ang aking mga mata at tumanaw at narito ang isang lalaki na nakapanamit ng kayong lino na ang mga balakang ay binigkisan ng taganas na ginto sa upas. Ang kaniyang katawan naman ay gaya ng berilo at ang kaniyang muka ay gaya ng anyo ng kidlat at ang kaniyang mga mata ay gaya ng mga liwanag ng apoy at ang kaniyang mga kamay at kaniyang mga paa ay gaya ng kulay ng pinakintab na tanso at ang tinig ng kaniyang mga salita ay gaya ng tinig ng isang karamihan. At akong si Daniel ang nakakitang magisan ng pangitaing yaon sapagkat ang mga lalaki na kasama ko ay hindi nangakita ng pangitain, kundi sumakanila ang isang di kawasang panginginig at sila'y nagsitakas upang magsikubli. Sa gayo'y iniwan akong magisa at nakakita nitong dakilang pangitain at nawalan ako ng lakas sapagkat ang aking kagandahan ay umuwi sa kasiraan at walang nanatiling lakas sa akin. Gayon may narinig ko ang tinig ng kaniyang mga salita at nang aking marinig ang tinig ng kaniyang mga salita, ako nga'y nagupiling sa isang mahimbing na pagkakatulog na ang aking muka ay pasubsob. At narito isang kamay ay humipo sa akin na nagtayo sa akin sa aking mga tuhod at sa mga palad ng aking mga kamay. At sinabi niya sa akin, "O Daniel, ikaw na lalaking minamahal na mainam, unawain mo ang mga salita na aking sinasalita sa iyo at tumayo kang matuwid, sapagkat sa iyo'y sinugo ako ngayon." At nang kaniyang masalita ang salitang ito sa akin, ako'y tumayo na nanginginig. Nang magkagayoy sinabi niya sa akin, "Huwag kang matakot, Daniel, sapagkat mula ng unang araw na iyong ilagak ang iyong puso na makaunawa at magpakababa sa harap ng iyong Diyos, ang iyong mga salita ay dininig at ako'y naparito alang-alang sa iyong mga salita." Ngunit ang prinsipe ng kaharian ng Persia ay nakipagpunyagi sa akin na 21 araw. Ngunit narito, si Miguel ay isa sa mga punong prinsipe dumating upang tulungan ako at ako'y natira doon na kasama ng mga hari sa Persia. Ngayon naparito ako upang ipatalastas sa iyo kung ano ang mangyayari sa iyong bayan sa mga huling araw, sapagkat ang pangitain ay ukol sa maraming mga araw pa. At nang kaniyang masalita sa akin ang ayon sa mga salitang ito, ay aking itinungo ang aking mukha sa lupa at ako'y napipi. At narito, isang gaya ng kahawig ng mga anak ng mga tao ay humipo ng aking mga labi. Nang magkagayoy ibinuka ko ang aking bibig at ako'y nagsalita at nagsabi sa kaniya na tumayo sa harap ko. "O Panginoon ko, dahil sa pangitain ay nagbalik sa akin ang aking mga kapanglawan at hindi nananatili sa akin ang lakas. Sapagkat paanong makikipag-usap ang lingkod nitong aking Panginoon sa Panginoon kong ito, sapagkat tungkol sa akin ay biglang nawalan ako ng lakas ni may naiwan mang hininga sa akin." Nang magkagayoy hinipo uli ako roon ng isa na kamukha ng tao at kaniyang pinalakas ako. At kaniyang sinabi, "O taong minamahal na mainam, huwag kang matakot, kapayapaan ang sumaiyo, magpakalakas ka, oo, magpakalakas ka." At nang siya'y magsalita sa akin, ako'y lumakas at nagsabi, "Magsalita ang aking Panginoon, sapagkat iyong pinalakas ako." Nang magkagayoy sinabi niya, "Talastas mo baga kung bakit ako'y naparito sa iyo? At ngayoy babalik ako upang makipaglaban sa prinsipe sa Persia. At pagka ako'y lumabas, narito, ang prinsipe sa Grecia ay darating. Ngunit aking sasaysayin sa iyo ang nakasulat sa kasulatan ng katotohanan."
At walang sino mang tutulong sa akin laban sa mga ito, kundi si Miguel na inyong prinsipe. Ika-11 na kabanata. At tungkol sa akin, ng unang taon ni Dario na taga-Media, ako'y tumayo upang patibayin at palakasin siya. At ngayoy aking ipatatalasta sa iyo ang katotohanan. Narito, tatayo pa ang 3 hari sa Persia, at ang ika-4 ay magiging totoong mayaman kaysa kanilang lahat. At pagka siya'y lumakas sa kaniyang mga yaman, ay kaniyang kikilusin ang lahat laban sa kaharian ng Grisya. At isang makapangyarihang hari ay tatayo na magpupuno na may malaking kapangyarihan at gagawa ng ayon sa kaniyang kalooban. At pagkatatayo siya ay magigiba ang kaniyang kaharian at mababahagi sa 4 na hangin ng langit, ngunit hindi sa kaniyang anak, ni ayon man sa kaniyang kapangyarihan na kaniyang ipinagpuno, sapagkat ang kaniyang kaharian ay mabubunot para sa mga iba bukod sa mga ito. At ang hari sa timugan ay magiging malakas, at ang isa sa kaniyang mga prinsipe, at siya ay magiging malakas kaysa kaniya, at magtataglay ng kapangyarihan. Ang kaniyang kapangyarihan ay magiging dakilang kapangyarihan. At sa katapusan ng mga taon sila'y magpipipisan, at ang anak na babae ng hari sa timugan ay paroroon sa hari sa hilagaan upang gumawa ng pakikipagkasundo. Ngunit hindi niya mapananatili ang lakas ng kaniyang bisig, o siya may tatayo, o ang bisig man niya, kundi siya'y mabibigay, at yaong mga nangagdala sa kaniya, at ang nanganak sa kaniya, at ang nagpalakas sa kaniya sa mga panahong yaon. Ngunit sa suwi ng kaniyang mga ugat ay tatayo ang isa na kahalili niya na paroroon sa hukbo at papasok sa katibayan ng hari sa hilagaan at gagawa ng laban sa kanila at mananahig. At gayon din ang kanilang mga Diyos ang ng kanilang mga larawang binubo at ng kanilang mga mainam na sisidlan na pilak at ginto ay dadalhing samsam sa Ehipto, at siya ay magluluwat na ilang taon kaysa hari sa hilagaan. At siya ay paroroon sa kaharian ng hari sa timugan, ngunit siya ay babalik sa kaniyang sariling lupain. At ang kaniyang mga anak ay makikipagdigma at mapipisan ng isang karamihang malaking hukbo na magpapatuloy at aabot at lalagpas, at sila ay magsisibalik at makikipagdigma hanggang sa kaniyang katibayan. At ang hari sa timugan ay makikilos ng pagkagalit at lalabas at makikipaglaban sa kaniya sa makatuwid bagay sa hari sa hilagaan. At siya ay maglalabas ng malaking karamihan, at ang karamihan ay mabibigay sa kaniyang kamay. At ang karamihan ay madadala, at ang kaniyang puso ay magpapalalo, at siya ay magbubuwal ng libo-libo, ngunit hindi mananaig. At ang hari sa hilagaan ay babalik, at maglalabas ng isang karamihan na lalong malaki kaysa una. At siya ay magpapatuloy hanggang sa wakas ng mga panahon, ng mga taon, na may malaking hukbo at maraming kayamanan. At sa mga panahong yaon ay maraming magsisitayo laban sa hari sa timugan. Gayon din ang mga anak na mangdadahas sa gitna ng iyong bayan ay magsisibangon upang itatag ang pangitain, ngunit sila ay mga bubuwal. Sa gayo'y paroroon ng hari sa hilagaan at gagawa ng isang bunton at sasakop ng isang bayan na nakukutaang mabuti, at ang pulutong ng timugan ay hindi makatatayo ni ang kaniyang mangpiling bayan, ni magtataglay man sila ng anumang kalakasan upang tumayo. Ngunit ang dumarating laban sa kaniya ay gagawa ng ayon sa sariling kalooban at walang tatayo sa harap niya, at siya'y tatayo sa maluwalhating lupain at sa kaniyang kamay ang paglipol. At kaniyang itatanaw ang kaniyang mukha upang pumaroon na kasama ng lakas ng kaniyang buong kaharian at ng mga tapat na kasama niya, at siya'y gagawa ng mga yaon at ibibigay niya sa kaniya ang anak na babae ng mga babae upang hamakin, ngunit siya'y hindi tatayo ni siya'y mapapasa kaniya man. Pagkatapos nito'y kaniyang ipipihit ang kaniyang mukha sa mga pulo at sa sakop ng marami, ngunit isang prinsipe ay magpapatigil ng pagkutya niya. Oo, bukod dito'y kaniyang pababalikin ang kaniyang kakutyaan sa kaniya. Kung magkagayo'y kaniyang ipipihit ang kaniyang mukha sa dako ng mga kuta ng kaniyang sariling lupain, ngunit siya'y matitisod at mabubuwal at hindi masusumpungan. Kung magkagayo'y tatayo na kahalili niya ang isa na magpaparaan ng maniningil sa kaluwalhatian ng kaharian, ngunit sa loob ng kaunting araw ay mapapahamak na hindi sa kagalitan o sa pagbabaka man. At kahalili niya na tatayo ang isang hamak na tao na hindi nila pinagbigyan ng karangalan ng kaharian, ngunit siya ay darating sa panahong katiwasayan at magtatamo ng kaharian sa pamamagitan ng mga daya. At sa pamamagitan ng pulutong nahuhugos ay mapapalis sila sa harap niya at mabubuwal, oo, pati ng prinsipe ng tipan.
At pagkatapos ng pakikipagkasundo sa kanya, siya ay gagawang may karayaan sapagkat siya ay sasampa at magiging matibay na kasama ng isang munting bayan. Sa panahon ng katiwasayan, darating siya hanggang sa mga pinakamainam na dako ng lalawigan at kaniyang gagawin ang hindi ginawa ng kaniyang mga magulang o ng mga magulang ng kaniyang mga magulang. Siya ay magbabahagi sa kanila ng huli at samsam at kayamanan. O, siya ay hahaka ng kaniyang mga haka laban sa mga kuta hanggang sa takdang panahon. At kaniyang kikilusin ang kaniyang kapangyarihan at ang kaniyang tapang laban sa hari sa timugan na may malaking hukbo. At ang hari sa timugan ay makikipagdigma sa pakikipagbaka na may totoong malaki at makapangyarihang hukbo. Ngunit hindi siya tatayo sapagkat sila'y magsisihaka ng mga panukala laban sa kaniya. O, silang nagsisikain ng kaniyang masarap na pagkain ay siyang magpapahamak sa kaniya at ang kaniyang hukbo ay mapapalis at marami ay mabubuwal na patay. At tungkol sa dalawang haring ito, ang kanilang mga puso ay magtataglay ng kasamaan at sila'y mangagsasalita ng mga kabulaanan sa isang dulang, ngunit hindi giginhawa, sapagkat ang wakas ay magiging sa panahong takda pa. Kung magkagayoy babalik siya sa kaniyang lupain na may malaking kayamanan, at ang kaniyang puso ay magiging laban sa banal na tipan, at siya ay gagawa ng kaniyang maibigan, at babalik sa kaniyang sariling lupain. Sa takdang panahon ay babalik siya, at papasok sa timugan, ngunit hindi magiging gaya ng una ang huli. Sapagkat mga sasakyan sa Chittim ay magsisiparoon laban sa kaniya, kaya't siya ay mahahapis at babalik at magtataglay ng galit laban sa banal na tipan at gagawa ng kaniyang maibigan. Siya nga'y babalik at lilingapin yaong nangagpabaya ng banal na tipan. At mga pulutong ay magsisitayo sa kaniyang bahagi at kanilang lalapastanganin ng santuaryo sa makatuwid bagay ang kuta at aalisin ang palaging handog na susunugin at kanilang ilalagay ang kasuklam-suklam na naninira. At ang gayon na gumagawa na may kasamaan laban sa tipan ay mahihikayat niya sa pamamagitan ng mga daya. Ngunit ang bayan na nakakakilala ng kanilang Diyos ay magiging matibay at gagawa ng kabayanihan. At silang marunong sa bayan ay magtuturo sa marami. Gayon may mga bubuwal sila sa pamamagitan ng tabak at ng liyab, ng pagkabihag at ng samsam na maraming araw. Pagka nga sila'y mga bubuwal, sila'y tutulungan ng kaunting tulong. Ngunit marami ay magsisipisan sa kanila na may mga daya. At ang ilan sa kanila na pantas ay mga bubuwal upang dalisayin sila at linisin at paputiin hanggang sa panahon ng kawakasan sapagkat ukol sa panahon pang takda. At ang hari ay gagawa ng ayon sa kaniyang kalooban at siya'y magmamalaki at magpapakataas ng higit kaysa bawat Diyos at magsasalita ng mga kagilagilalas na bagay laban sa Diyos ng mga Diyos. At siya'y giginhawa hanggang sa ang galit ay maganap sapagkat ang ipinasiya ay gagawin. Wawaling bahala niya ang mga Diyos ng kaniyang mga magulang o ang nasa man sa mga babae o pakukundanganan man ang sinumang Diyos sapagkat siya ay magmamalaki sa lahat. Kundi bilang kahalili ay pararangalan niya ang Diyos ng mga katibayan. At isang Diyos na hindi nakilala ng kaniyang mga magulang ay kaniyang pararangalan ng ginto at pilak at ng mga mahalagang bato at ng mga maligayang bagay. At siya ay magbabagsak ng mga matibay na kuta sa tulong ng ibang Diyos. Sino mang kumilala sa kaniya, mananagana sa kaluwalhatian, at pagpupunuin niya sila sa marami, at kaniyang babahagihin ang lupa sa halaga. At sa panahon ng kawakasan ay makikipagkaalit sa kaniya ang hari sa timugan. At ang hari sa hilagaan ay paroroon laban sa kaniya na gaya ng isang ipo-ipo na may mga karo, at may mga ngabayo, at may maraming sasakyan, at kaniyang papasukin ang mga lupain, at aabot at lalagpas. Siya ay papasok din naman sa maluwalhating lupain at maraming lupain ay mababagsak. Ngunit ang mga ito ay mga liligtas mula sa kaniyang kamay, ang Edom at ang Moab at ang puno ng mga anak ni Ammon. Kaniyang iuunti naman ang kaniyang kamay sa mga lupain at ang lupain ng Ehipto ay hindi makatatakas. Ngunit siya ay magtataglay ng kapangyarihan sa mga kayamanang ginto at pilak at sa lahat ng mahalagang bagay sa Ehipto. At ang mga taga-Libya at ang mga taga-Ethiopia ay susunod sa kaniyang mga hakbang. Ngunit mga balita na mula sa silanganan at mula sa hilagaan ay babagabag sa kaniya at siya ay lalabas na may malaking kapusukan upang gumiba at lumipol sa marami. At kaniyang itatayo ang mga tolda ng kaniyang palasyo sa pagitan ng dagat at ng maluwalhating banal na bundok. Gayon may darating siya sa kaniyang wakas at walang tutulong sa kaniya. 12 na kabanata. At sa panahong yaon ay tatayo si Miguel
na dakilang prinsipe na tumatayo sa ikabubuti ng mga anak ng iyong bayan. At magkakaroon ng panahon ng kabagabagan na hindi nangyari kailanman mula nang magkaroon ng bansa hanggang sa panahong yaon. At sa panahong yaon ay maliligtas ang iyong bayan, bawat isa na masusumpungan na nakasulat sa aklat. At marami sa kanila na nangatutulog sa alabok ng lupa ay mga gigising. Ang iba'y sa walang hanggang buhay, at ang iba'y sa kahihiyan at sa walang hanggang pagkapahamak. At silang pantas ay sisilang na parang ningning ng langit, at silang mangagbabalik ng marami sa katuwiran ay parang mga bituin magpakailanman. Ngunit ikaw, O Daniel, isara mo ang mga salita at tatakan mo ang aklat. Hanggang sa panahon ng kawakasan, marami ang tatakbo ng parot parito at ang kaalaman ay lalago. Nang magkagayoy akong si Daniel ay tumingin, at narito, nakatayo ang ibang dalawa, ang isa'y sa dakong ito ng pangpang ng ilog, at ang isa'y sa kabilang pangpang ng ilog sa dakong yaon. At ang isa'y nagsalita sa lalaking nabibihisa ng kayong lino na nasa ibabaw ng tubig ng ilog hanggang kailan mangyayari ang wakas ng mga kababalaghang ito. At aking napakinggan ang lalaking nakapanamit ng kayong lino na nasa ibabaw ng tubig ng ilog ng kaniyang itaas ang kaniyang kanan at kaniyang kaliwang kamay sa langit at sumumpa sa pamamagitan ng nabubuhay magpakailanman na magiging sa isang panahon, mga panahon at kalahati ng isang panahon. At pagka kanilang natapos na mapagputol-putol ang kapangyarihan ng banal na bayan, ang lahat na bagay na ito ay matatapos. At aking narinig, ngunit di ko naunawa. Nang magkagayoy sinabi ko, O Panginoon ko, ano ang magiging wakas ng mga bagay na ito? At sinabi niya, yumaon ka ng iyong lakad, Daniel, sapagkat ang mga salita ay nasarhan at natatakan hanggang sa panahon ng kawakasan. Marami ang magpapakalinis at magpapakaputi at magpapakadalisay. Ngunit ang masasama ay gagawa na may kasamaan at wala sa masasama na makakaunawa. Ngunit silang pantas ay mga kakaunawa. At mula sa panahon na ang palaging handog na susunugin ay aalisin at matatayo ang kasuklam-suklam na naninira, ay magkakaroon ng 1,270 araw. Mapalad siyang naghihintay at datnin ng 1,335 araw. Ngunit yumaon ka ng iyong lakad hanggang sa ang wakas ay mangyari, sapagkat ikaw ay magpapahinga at tatayo sa iyong kapalaran sa wakas ng mga araw.